Bales Education 10, Term 1, Learning Competency 4A, natutukoy ang mga paraan ng pagpapatibay ng pansariling ugnayan sa Diyos tungo sa makabuluhang buhay. Ano nga ba ang kahulugan ng isang makabuluhang buhay? Una, ito ay isang buhay na may layunin. Ibig sabihin, hindi ka lang basta nabubuhay o humihinga. Bawat araw mo ay may malalim na saysay at may malinaw ka na tunguhin o goal na gustong marating. Pangalawa, kailangan natin ng balancing psikolohikal. Ayon sa mga research, mahalagang matugunan natin ang ating mga pangunahing pangangailangan sa isip at damdamin, tulad ng pakiramdam na tayo ay tanggap, mahalaga, at may kakayahang mag-decide para sa ating sarili. Pangatlo, kapag maayos ang ating pananaw, tayo ay magiging may motibasyon. Ito yung internal battery natin na nagbibigay ng lakas at inspirasyon para magsumikap tayo sa ating pag-unlad at maging mahusay sa lahat ng ating ginagawa. At higit sa lahat, ang buhay ay nagiging mas makabuluhan kapag tayo ay kaisa ng Diyos. Ang mamuhay ng may matibay na pananampalataya ang nagbibigay ng extra sa ating ordinary na buhay dahil alam nating may gabay tayo sa bawat hakbang na ating gagawin. Bakit natin kailangan na maging connected o laging may kaugnayan sa ating Creator? Una, dahil sa ating espiritual na kalikasan. Ibig sabihin, hindi lang tayo katawan at isip. Mayroon tayong espiritu na likas na naghahanap sa Diyos para maging buo ang ating pagkatao. Pangalawa, ito ang susi sa ating paghahanap ng layunin. Aminin natin, bilang mga grade 10 students, madalas tayong maligaw o magtanong kung ano ba talaga ang plano para sa atin. Yung connection'ng ito ang nagbibigay linaw sa ating purpose o dahilan kung bakit tayo naririto. Pangatlo, ang ugnayan sa Diyos ay ating gabay sa pagpapasya. Isipin nyo ang isang cellphone. Gaano man ito kaganda, mawawalan ito ng silbi kung wala itong signal. Ganon din tayo. Ang Diyos ang ating signal na nagtuturo ng tamang direksyon sa bawat desisyon na ating gagawin. At higit sa lahat, ang Diyos ang ating tunay na sandigan. Ang paglalakbay sa buhay ay hindi laging madali at puno ng hamon. Pero kapag kasama natin siya, nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na magpatuloy dahil alam nating may matibay tayong sandigan sa lahat ng oras. Ngayong naiintindihan na natin kung bakit kailangang maging connected, ang tanong naman, paano nga ba natin ito gagawin sa totoong buhay? Narito ang 4 na pangunahing paraan para mapatibay ang ating ugnayan sa Diyos tungo sa isang makabuluhang pamumuhay. Ang unang paraan ay ang regular na pananalangin. Isipin nyo ito bilang pakikipag-usap sa Diyos. Tulad ng relasyon natin sa tao. Kapag lagi nating kausap ang isang kaibigan, lalo tayong nagiging malapit sa isa't isa. Ganito rin sa Diyos. Habang mas madalas tayong kumakausap sa Kanya, lalong tumatatag at lumalalim ang ating ugnayan. Ngayon, sa maraming relihiyon, itinuturo ang pananalangin sa lahat ng pagkakataon. Halimbawa, sa ating mga kapatid na Muslim, bahagi ng kanilang debosyon ang manalangin ng 5 beses sa isang araw. Sa ating mga Kristiyano naman, ang turo sa Biblia ay manalangin sa lahat ng oras. Walang takdang bilang o limitasyon. Maaari mo itong gawin pagkagising, bago kumain, bago mag-review para sa exam, o kahit sa mga sandaling sobrang saya mo at gusto mo lang magpasalamat. Higit sa lahat, ang panalangin ay dapat tapat at mula sa puso. Hindi ito dapat memoryadong dasal lang o binabasa mula sa sinulat ng ibang tao. Hindi tamang kumopya lang tayo ng ideya ng iba dahil ang panalangin ay personal na usapan ninyong dalawa ng Diyos. Dapat ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay nanggagaling sa sarili mong nararamdaman at hindi sa script ng iba. Ang ikalawang paraan ay ang pag-aaral ng salita ng Diyos at pagsunod dito. Isipin niyo ito bilang pag-unawa sa mensahe ng Diyos para sa atin. Ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga banal na kasulatan. Ngunit tandaan natin, ang pag-aaral ay dapat magmula sa pagbasa patungo sa gawa. Hindi sapat na memorize natin ang mga verse o alam natin ang mga kwento. Ang tunay na ugnayan sa Diyos ay nasusukat kung paano natin isinasabuhay ang mga aral na ito sa ating pakikitungo sa pamilya, sa kamag-aral at sa ating sarili. Higit sa lahat, ang mga salitang ito ang ating gabay sa pagpapasya. Sa gitna ng maraming tukso o mahihirap na sitwasyon sa buhay estudyante,
Ang mga natutuhan nating aral ang magsisilbing kompas o basihan natin para piliin ang tama at mabuti. Ang pagsunod sa Kanya ang nagdadala sa atin sa isang mas makabuluhang landas. Ang ikatlong paraan ay ang pakikilahok sa pagsamba. Mahalaga na tayo ay kaisa ng ating komunidad. Hindi tayo nilikha para maging mag-isa lang sa ating pananampalataya. Ang pagdalo sa mga pagsamba o worship services o anumang pagtitipon ng inyong relihiyon ay pagkakataon para makasama ang ibang tao na magbibigay sa atin ng suporta at inspirasyon. Dito rin nangyayari ang paglakas ng ating spiritualidad. Kapag sama-sama tayong nakikinig sa salita ng Diyos at nagpupuri, mas nagiging matatag ang ating ugnayan sa Kanya. Ayon sa mga pag-aaral, ang pakikilahok na ito ay nagdudulot ng positibong impluensya. Ang mga kabataang aktibo sa mga gawain at paglilingkod sa kanilang relihiyon o organisasyong pangrelihiyon ay mas nagkakaroon ng maayos na moralidad, disiplina sa sarili, at masayang pakikisama sa kanilang kapwa. Ang pang-apat at huling paraan ay ang paglilingkod sa kapwa. Ito ang tinatawag nating faith in action. Hindi sapat na sinasabi nating mahal natin ang Diyos kung hindi naman ito nakikita sa ating tapat na pagmamahal at pagtulong sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Bahagi nito ang tinatawag na spiritual connectedness. Ito yung malalim na pag-unawa na tayong lahat ay magkakaugnay bilang mga nilalang ng Diyos. Kapag naintindihan mo ito, anuman ang relihiyon o katayuan ng iyong kapwa, ituturing mo silang parang sarili mong kapatid na dapat igalang at kalingain. Kapag tayo ay may pag-aalala sa kapwa, nagbabago ang ating pananaw sa buhay. Nawawala ang ugali na ako lang ang mahalaga o ang pagiging walang pakialam sa paligid. Napapalitan ito ng pagiging maawain at maunawain. At dito natin tunay na mararamdaman ang pinakamalalim na kabuluhan ng ating pagkatao. Bago tayo magtapos, tandaan natin, ang ugnayan sa Diyos ay isang proseso. Hindi ito magic na mangyayari sa isang gabi lang. Gaya ng anumang mahalagang relasyon, kailangan nito ng oras, pagtitiyaga, at higit sa lahat, ng iyong buong pusong dedikasyon. Huwag nating kalimutan ang ating apat na haligi na tinalakay, ang panalangin, ang pag-aaral, at pagsunod sa kanyang salita, ang pakikilahok sa pagsamba, at ang paglilingkod sa ating kapwa. Ang apat na ito ang magsisilbi nating hagdan patungo sa isang buhay na tunay na makabuluhan. At ito ang aking hamon para sa inyo. Sa apat na paraang ito, pumili ka ng isa na sa tingin mo ay pinakakailangan mong simulan. Subukan mo itong gawin ng tapat sa loob ng susunod na 24 na oras. Obserbahan mo kung paano nito babaguhin ang iyong pananaw at ang iyong pakiramdam sa bawat kilos na gagawin mo. At dito po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!